Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. May report muna si Rod Vega. Rod, Klase sa isang pampublikong paaralan sa Taytay Rizal na udlot. Bakit, Rod Vega? Good morning. Good morning, Captain. Good morning na klase dito sa bagong pag-asa elementary school sa San Juan sa Taytay Rizal. Tayo nagkaroon doon sa likurang bahagi ng kanilang eskwelahan na unang isang bahay. Konting kembot nga, Rod. Gulo ng signal natin. parang nasa loob ka ng restroom. Pero yan. Yan. Ito. Yun. Okay. Ano? Yan. Nagkaroon ka ng sunog dito sa likod ng pag-asa. Hindi. Pakat natin. Rod, sayang eh. Tawagan agad kita. Yung linya natin. Ayusin muna natin yung linya ng komunikasyon. Abakan niyo po si Senator J.V. Ejercito. Oo. Tawagan, chairman ng Senate Committee on Health. Alam mo, curious ako kasi merong reports before dun sa parang then at the time mga 6 months ago, mga 1.5 billion pesos pa yung halaga nung Dengvaxia na nakaimbak dun sa cold storage sa RITM. Research Institute for Tropical Medicine. Dengvaxia. Pangatlong boost o... Hindi, yung in-order. Yung bulk ng in-order natin na Tapos nga, pag titignan mo yung dami ng in-order, sa dami nung ang grade 4 students pala, mga humigit kulang 730,000. Okay. Tapos pala lahat nun, Igan, binigyan ng parental. Hindi naman pala lahat nung grade 4 pupils na yun na babakunahan, hindi naman pala lahat binigyan ng consent. So hindi alam ng parents? Sa mga kalahating milyon lang yung nagbigay ng consent ng mga magulang na bakunahan yung anak nila. 'Di ba? So maayos na daw? Okay na daw po. Si Rod Vega muna. Rod, sige, diretso muna. Igan at Ali, nagkaroon nga ng sunog sa likuran ng bahagi ng Barangay Bagong Pag-asa. Dito naman sa Barangay Kanuan ng Taytay Rizal. At nasunog yung isang bahay na may 6 na kwarto. At ito'y nakapekto naman doon sa klase ng mga estudyante sa Barangay Pag-asa. Kaya pinalabas muna sila ng eskwelahan at habang inaapula yung apoy, 6 na kwarto ng isang bayan na sunog. Ito ay nagsimulan 8:30 ng umaga at tapos naman fire out ng 9:50 at 6 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na umabot sa first alarm. Ang sunog ay inaalam naman ngayon kung ano yung pinagmulan pero wala naman nasugatan sa nasabing pangyayari. Ako si Rod Vega ng number 1 AM station sa Mega Manila GMA Super Radio DCWB. Tunay na pambayan, walang personalan. Salamat, Rod. Samantala, ang chairman ng Senate Committee on Health, nasa linya na po natin, Senator J.B. Ejercito. Senator, Igan at Ali, good morning. Yes, Igan, Ali, magandang umaga sa inyo sa ating mga tagapakinig. Gusto naming maramdaman yung Committee on Health. Parang may laman yung sinasabi mo. Hindi. Kasi, joint ng Committee on Health. Anong mga initial na findings o na nakala mo impormasyon sa side ng committee mo? Kasi iba yung sa public accountability naman ni Senator Richard Gordon. Pero sa inyo, may mga info na intact daw yung pera? At kasi di ba may mga issue na ginamit siya sa kampanya dahil minadali o na politika o anong sa inyo yung pag-aaral ng technical working group nyo? Kamusta? Well, ang tingin namin dito, Igan, Ali, sa talagang in undue haste, talagang talagang medyo minadali para ang kita-kita rito, Igan, yung SARO, was issued December 29, 2015. Talagang huling araw ng transaction, last working day kasi December 30. Holiday, tsaka 31, wala na. So, Okay. December 1 siya nakipag-meeting sa Paris. December 29 may SARO na. Parang November, a few days pa lang, no? Oo, kaya nga, December 1 siya nakipag-meeting sa Sanofi, si Noy Noy. By Apo. December 29, nag-issue na ang DBM ng SARO.
Around December 10, nagkaroon na ng advice na ang DBM nakuha na ng advice na kailangan mag-procure. Tapos December 22, nagkaroon na-approve kaagad yung less than 1 year yung project registration sa FDA, no? Tapos December 29, right a week after, ayun na nakalabas na yung SARO, no? Talagang kung titignan mo Igad Ali yung sa based sa formulary executive council sa kalipaliwanag at FDA, usually it takes about 1 year at least to 2 years ang kanilang pag-aproba sa mga produkto dahil that has to be analyzed na kailangan mag-undergo ng testing, mga trials. So itong Dengvaxia in particular, 7 months lang ay approve na. And Yung then it has sinasabi nyo bang due haste o pagmamadali, may emergency situation ba during that time para... Kasi ang sinasabi sa opening statement ni Pangulong Noynoy, ito yung tinatawag ng panahon. Nakita niya na ano bang nangyayari no? May mga namamatay na ba sa To dengue? save lives. To save Gusto lives niyang daw magligtas ng buhay. Well, kasi Igan, Ali, kung titignan yung pinresenta kahapon ni Senator Gordon, based on studies, saka sa DOH na rin, wala sa top 10 magkukulte, wala sa top 10 killer ang dengue, no? Dengue. Sa dengue disease, wala sa top 10 sa mga killer diseases, no? Number 1 yung cardiovascular, yung sa puso, yung tuberculosis, diabetes, pneumonia. pneumonia, pero magulat din ako na wala siya sa top 10. So kung hindi natuloy yung mass vaccination, hindi mo pwedeng sabihin pinabayaan din ng Aquino administration. Parang ganon. Alex, kahit noon, kahit yung figures noon, ay wala talaga siya sa top 10. Kaya lang, tuwing nagkaka-dengue epidemic, May namamatay, talagang mga bata. may namamatay, nagkakaroon talaga ng sort of panic. Parang lahat tayo napaparalita. So parang, palagay ko, no, I have to be honest, hindi ako fan ni Pangulong Aquino. Na talaga magkahiwalay kami ever since magkaiba kaming kulay. Hindi ako fan ni Pangulong Aquino, pero I must say na after kahapon, nakita ko na he acted in good faith, no? Mukhang kasi ang bilang Pangulo, alam mo, Igan, Ali, you are only dependent on the information given to you, no? So sa tingin ko, you're the president, you must it had undergone due diligence na lahat ng So ang tingin ko, meron man dito negligence kung sinadya man o hindi, no? May hindi disclose, palagay ko hindi sinama sa report sa Pangulo na merong risk, no? Kung sakasakali dahil hindi pa at that time, Igan, Ali, hindi pa tapos yung talagang clinical trials, yung research. And in fact, WHO confirms na at that time, wala pa silang position. Right. No? Walang advisory. Yes, they did not recommend. They had guidelines for countries that would want to go into the dengue vaccine immunization program. May guidelines sila, pero wala talaga silang, kumbaga parang formal endorsement, no? If you want to call it, yung parang recommendation na okay itong gamitin nyo. No? That was evident kahapon. Yung desisyon nasa bansa pa rin, nasa atin. Opo, parang nasa atin yun. Ang sa akin kasi, Igan, Ali, hindi naman sa nagbibigay, vindictive tayo, pero yung dalawang figures ang babanggitin ko, 3.5 billion ito ng public funds, and at the same time, 800,000 na kabataan natin ang naturukan na ito. So, it's already, dati, nung Senator, kung nabanggit mo yung 3.5 billion na gastusin kasi may sinasabi din si Pangulong Aquino, dating Pangulong Aquino, na kung tutuusin, kung nagtuloy-tuloy yung projection nila ng dengue cases na aabot sa 2.8 million, gagastos ang gobyerno naman sa blood transfusion, hospitalization, yung hindi papasok, yung mga hindi makakapagtrabaho. Ang cost nun is 58.2 billion in health insurance payments. So, kung i-side by side mo yung 3.5 billion na ginastos para sa vaccination versus yung 58.2 billion naman ng natipid in health insurance payments, parang hindi ba justified? Well, kasi Ali, lumabas din kahapon, after nung yung figures, no, 2013, 2014, 15, 16, yung incidents ng dengue, parang mas tumaas pa after nung after netong mass immunization program. Oo, mas tumaas pa. No? Okay. So,
At saka ang isa pang glaring dito, Igan, Ali, no? Yung tinatawag na EPI o yung expanded program for immunization, siyam na yun, no? Yung mga polio, diphtheria, etc. Siyam na vaccines po yun, no? Tapos itong sa dengue vaccine, 3.5 billion. Mas mahal pa itong sa dengue vaccine na 3 pilot areas lang. Itong kukumpir mo sa under the EPI na 9 vaccines on a nationwide coverage, mas mahal pa yung itong nag-iisang dengue vaccine. Dengue vaccine. Ito yung mga nakita natin na medyo unusual or irregular. Tsaka isa pa, Igan, Ali, I would want to point out, bagamat dalawang konti lang yung tanong ko kahapon dahil nagkakainitan ng mga senador, ayoko na makadagdag, pero I think I was able to ask the Secretary about na tingin ko dapat i-pursue ito. Wala ito sa General Appropriations Act, no? Itong pag-purchase ng dengue vaccine. Although sabi ni Abad, Pwede kunin sa savings. opo, kinuha nila sa savings Savings, na kinuha nila sa miscellaneous and personal benefit fund, no? Oo. Pero sa akin, may discretion ng Pangulo dyan kung saan necessary. Pero, Igan, Ali, Oo. 3.5 billion, ganito kalaking transaksyon, hindi mo ba dapat ipagpaalaman lang o sana pinagbigay alam na lang sa Kongreso? Sa Kongreso, no? Dahil tama. masyadong malaki. Kung sana less than 100 million, 50 or a few million, pwede. Pero yung 3.5 billion, parang para sa akin, kung ito man technically allowed to realign savings, pero sa akin, Igan, Ali, masyadong malaki pa rin itong halaga na ito para magkaroon ng transaksyon na hindi man lang malaman ng Kongreso, which was nasa ating pong konstitusyon na talagang dapat sila po ang Ipaalam. nagugugol, naglalagay Hindi ng ba appropriation. katanggap-tanggap sa inyo yung paliwanag ng dating Pangulo na yung undue haste na sinasabi nyo, kasi nga daw, kailangan maihabol bago magsara ang taon. Otherwise, maghihintay na naman ng isang taon. Kasi campaign period na. Bawal na talaga makipagtransaksyon. Oo. Yan ang Yun nga paliwanag ni Pangulong Aquino na baka nga, yun nga, no? Parang in a way, inamin niya na talagang minadali ito. So pasok ba Diba? to sa midnight deal, sinasabi? Yan ang findings ng Blue Ribbon Committee, Igan, nung Oo. unang nagkaroon ng hearing, no? Na, kasi ito, resumption lang ito, ay yan ang tingin nila talagang kung titignan mo, Igan, ako sa health side, no? Yung pag-analyze, pag-aproba ng Formulary Health Council ay medyo mabilis din. And they were pressured, no? Lumabas ito na may nagsalta na talagang na-pressure sila. Ang sabi nga may political decision na yan, no? Okay, okay. May higher committee, di ba? Done deal, Opo. parang done deal. Done deal na. May pabidding Tapos pa nga di ba? Tapos yung sa FDA naman, talagang medyo mabilis din, no? Yung Okay. unusual yung speed niya na talagang 7 months. December aprobado 22. agad, lumabas na. Yes. Pero yun nga, 7 months lang yan, Ali. 7 Oo. months lang. May binanggit si Pangulo na nung araw naman wala namang kumikwestiyon sa bakunang ito. Wala ba? Parang ang ingay nga ng mga scientists, di ba? Ang alam ko may mga Ang iingay nga ng mga scientists from UP, pero di ba? talagang nagtuloy talaga yung programa. Dahil Mukhang hindi napakinggan itong mga akadim, yung mga nasa... Right. Mga Yung mga expert. expert. Oo. Kasi ayoko magsalita dyan, hindi naman tayo expert, pero Oo. apparently mukhang itong mga eksperto dito sa vaccines and etc. Sila- from UP and the other academy, mukhang sabi nila hindi sila pinakinggan and they were vocal about it. Right. Okay. Siguro kung Right. sakasakali, dapat trials muna, no? Wag yung ganitong 800,000. Sana mga Yun nga 20, 30,000 tapos alam mo yung area para kumbaga kontrolado kung may mangyari man at least implemented mo at monitored mo. Okay. No? Ngayong 800,000, yan, napakahirap i-monitor. Oo nga, yun nga Ang tinatanong ko na iturok na yan. So, ang gusto kong malaman yung wala yung pangamba ng mga magulang sa anak nilang naturukan. May programa ba na hapon paano yung monitoring nitong mga to? Kung talaga bang may side effects itong dengue vaccine na to? Well, alam mo, Igan, Ali, ngayon ko na i-disclose sa inyo rin, no? Baka Thank you. yung anak ko rin pala, Bakunahan. 3 beses naturukan ng pedya niya. Nakompleto niya. Oh. Nakompleto. Pero 17-year-old na. Yung anak ko, at that time siguro 15 siya or 16. So, Oo. medyo matibay-tibay na, hopefully, no? Pero siyempre, bilang magulang, may pangamba pa Ibig rin. sabihin na siya, Oo. di ba? Hindi pa eh. Hindi pa rin.
Oo. Kasi oo, di ba hindi pa eh. sinasabi pag hindi ka na dengue, Yun nga. ang eh yung isa anak doon, mo na pala hindi pa talagang na dengue pero sa tingin mo wala naturukan namang din. naturukan. Pero Kaya monitor hopefully. siya. na, oo. Kasi 10% naman lang yung chance natin because we are an endemic, no? Oo. Ang Pilipinas ay endemic. So, 10% ng populasyon natin ang talagang hindi pa exposed, no? So, Mm. I'm yung 10% chance din ay talagang wag naman, no? Yung committee mo ba, maniningil ng soli bayad? Ano bang senador? Sa nakikita siguro, mo? alam mo, magiging bias ako kasi anak ko Ang FDA daw dapat ihiwalay. Hindi daw maganda itong nasa ilalim ng Department of Health, itong FDA para magkaroon ng lehitimong check and balance. totoo yan, Ali, Igan, as a matter of fact, dahil dito sa nangyaring ito, I have already filed, no, a bill detaching FDA from DOH. Kasi kung titignan mo, attached agency siya ngayon, no, ng DOH. So technically, under siya ng DOH, ang secretary ay superior, no, over the Director General ng FDA na merong conflict kasi ang nangyayari, madalas ang DOH being the procuring department, pero ang nag-a-approve po ng mga produkto FDA. ay under niya, Under ang niya. FDA. Oo. So naturally, it's naturally compromised, Ali. Igan. Oo. Kumbaga, alam naman natin dito, Igan, siyempre, kung ikaw ba tiga FDA Director General, under ka ng FDA, DOH. Kung meron sinabi ang may order ang secretary, kukontrahin mo ba? Oo. Diba? Oo. So ako, I think that it will be wise to have an independent and autonomous Food and Drugs Authority, independent from the DOH. Ito pang isang binabanggit na ang tawag nga golden parachute, no, ng ating mga government officials na upon retirement or upon yung matapos yung stint nila with government, na-hire, nagkakaroon ng conflict of interest. Si Kenneth Hardigango, Hardigango ang nababanggit Hardigan. dito na with Will, no? Are you looking at legislation to address that? Na Pwede tignan yan, Ali, no? Kaya lang, ang problema, kadalasan yung mga may alam, no? Yung mga may knowledge, yung mga experts, nagtrabaho na rin one way or the other sa mga malalaking kumpanya. So, yun ang magiging problema. Pero it's worth looking at kasi nga, kumbaga, parang naturally compromise ka rin. Whether you like it or not, sabihin mo wala ka ng posisyon, yung dati mo link, mahirap na. Talaga magsususpecha ka pa rin Oo. na pinapapaboran mo kahit paano. Tao lang naman tayo. Talaga, either siyempre, pinanggalingan or patutunguhan, 'di ba? Yung pagkatapos ng stint mo with government, yung yung i-hire ka naman ng mga, 'di ba? Tama po 'yon. So, that's worth looking at, Ali. Magandang pag-aralan po natin yan. Okay. Kaya lang, talagang minsan, ang hirap din kasi kumuha ng mga willing mag-work sa government na may technical expertise na kadalasan nanggaling na sa ganung sektor. So, yan ang mapag-aaralan natin. Pero, siguro dahil sa mga nangyari dito, talagang ito yung mga nakita natin. Yung ang daming conflict of interest, no? Ang dami rin network na dala sa labas. Si ganito, galing dito, ang daming factor na pag-isipan. Pero ang sa akin lang, Igan, Ali, talagang huwag nilang isipin na ito yung political selectiveness. Pero kasi 3.5 po yan. Tsaka yung more than that, ang concern ko, yung future of the uncertainty, yung anxiety ng mga magulang at ng mga anak ng 800,000 kabataan, no? Okay. In the next 5 years. Okay. Senador, pwede bang ibang usapin? Samantalahin ko lang yung pagkakataon. Yes, Igan. May mga, ewan ko nakarating na sa'yo, may mga pagkilos sa Kamara na magkaroon ng constitutional amendments para magbigay daan sa federalism. Pero ang pinakalain nito, at sa pwera na Senado, buwagin kayo. At no election. Oo. Mukhang narinig ko na rin yan. Hindi, Pero, nag-meeting sila last Wednesday night. Yung mga congressman. Well, narinig ko nga rin yan Pero ewan ko lang kung papayag ang Senado sa ganyang Pero scenario. kaya daw kayong i-overturn kasi 236 votes lang ang kailangan. Alam mo, nasa konstitusyon po yan. Talagang Oo. bicameral po tayo. And Oo. they have to respect. Hindi naman pwedeng
branch or isang House of Congress ay pwede buwagin yung isa unless there's a Oo. martial law or revolutionary government was declared na then pwede kami parehong i-dissolve. Pero Oo. hindi ako abogado, pero sa tingin ko hindi naman pwedeng yung isang house ay pwedeng ibuwagin yung kabila. Yung isang kabila. No? Opo. Oh, so tututulan mo yan, yung kilos na yan. Definitely kasi that will be unconstitutional kasi nga ang ating constitution talagang bicameral tayo sa political system. Okay. Anong term mo na ba ngayon? Pang ilan term mo dapat? First term pa lang, Igan. First term. pa lang. So, Senado ka uli kung matutuloy yung eleksyon. Sana. Bigyan ng pagkakataon. Igan, I have to be honest with you, Ali. Talaga nung una, dahil mas matagal akong nasa executive bilang mayor na sa tingin ko, sabi ko noon, mas fulfilling dahil mabilis pala nakikita. Pero alam mo ngayon, na ako'y mas aktibo na, no? Naging vice chair na ako ng finance and I was more active this time around defending budget at naman sa tingin ko masarap din yung pakiramdam, Igan, Ali, Okay. na you're part of those that shape the nation at talaga na fulfill na. Sana naman ay nakatulong naman at nagbigyan ko ng mga hustisya yung mga sa akin. Oo. At nagpapasalamat sila na napakain kanila ngayong umaga dahil chairman ka pala ng... Hindi, nabasa namin ni Ali yung text dito eh. Binabasa na. Chairman ka pala ng Committee on Health kahapon, hindi ka raw nakita. Narinig. Doon narinig naman, 2 beses ako nagtanong na ganun ba? yung tungkol kay Pinoy at kay Abad, yung tungkol nga dito sa unusual nga itong ginagamit yung i-charge sa savings, yung gato kalaking Savings, oo. transaction. No? Hindi, inamin naman ng Pangulo. Inamin ng Pangulo, pag dinaan sa Kongreso, mahihirapan sila, lanang oras eh. Di ba? Inamin naman niya eh. Oo nga. Saka Igan, kahit konti lang yung tanong, medyo significant naman. Oo naman. Okay. Merry Christmas, Senator. Senator, Merry Christmas. Merry Christmas. Pasko sa inyo. Salamat po sa oras nyo. Thank you. Chairman yan ng Senate Committee on Health. Kayo talaga. joint hearing yun. Kayo, nagulat sila eh. Oo nga. Senator J.B. Ejercito. Okay, oras natin. 10:49. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Double A sa Double D. Ang tambalan ni Igan at Ali. Diba? Wala tayo. Wala na kaming oras. Magpapaalam na kami. Kasi, di baterya ba ito? Anong ball clock natin? Nalilito kasi kami. Paayos mo yan, ha? Ano ba ito? Di baterya ba ito? Kala ko, dami May namin baterya oras. ba yan? May pinapatawagan pa nga ako eh. Oo nga eh. Tumigil kasi yung wall clock namin. Kaya parang, anong oras na ba? Ano ka pala doon, parang nakakalito pa lang oras. Parang yung mga tao na nilalagay nila advance yung relo nila ng 10 minutes. Ayun, niloloko mo yung sarili mo. Time is gold pala. O, ito na, text pa baon natin. Ayan. Sa mga pinagdadaanan ngayon. God that give us trials to test our faith. Dahil kaya mo yan. Diba? Sinasabi yan, pagsubok yan ng Diyos. God doesn't give us trials to test our faith. We are given faith to get us through our trials. Ganda naman yan. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagsubok para sukatin ang ating pananampalataya. Para subukan tayo. Oo. Kundi, binigyan na tayo ng pananampalataya para malagpasan natin ang mga ating pagsubok. mga pagsubok. Ang ganda. Amen! Congratulations kay Aika at kay Mike. Aika, yes! Ninang congratulations. Tomorrow. Gusto mo ba mag-usap muna tayo bago ka ikasal? May beige ka na. Putahi ako. Wala akong damit na beige ever. Diba? Thank you ha. Oo nga, oo. Lagi namin paalala For sa the inyo. effort of going there, ha? Traffic. Doon kami matutulog. Kahit ano pang pinagdadaanan ninyo ngayon, always remember, don't ever forget, God is
May 3. Ano maipapayo mo? Sige, payo. Hindi, nalilito kasi kami rito. Payo. May 3 minutes pa tayo. Hindi na, tuna lang. Na? Tuna lang. Oo nga. Mm. Ang tanging ipapayo lang natin sa nais May magpakasal commercial ka pa naman dyan. na ito ay ito ay Hindi it's parang- a vow. It's a vow. Ayan na naman, hindi parang kaning susubo. It's a vow. It's a vow. It's a commitment. Clichés are clichés because they're true. Oo nga naman. Diba? Kasabihan kasi totoo. Diba? It's a vow. Diba? Truth. Babalikan niyo yung panahon na talagang na yung araw bukas yun. Babalikan Yan. niyo yun. Sumumpa kayo sa harap ng... Ngayon pa lang mag-isip na kayo ng kanya-kanyang PIN code. Bakit? Ang kanya-kanyang SIM card? Dami naghihiwalay dahil sinisilip yung cellphone ng isa't isa. Ito, ang ganda-ganda ng payo nung ninang binarel. Yun ang katotohanan. Ayan. Oo, diba? Pero hindi. Dapat Christ-centered. Yung, Kaya nga sa simbahan. di ba? Nasa pagitan ninyong dalawa ang Panginoon. Ikaw kailan ka, Papa? Di ba? Ninong ba kami? Ninang kami. Ha? And with that, kahit ano man pinagdadaanan nyo yan, ever forget, God is so good. All the time. Ingat kayo ngayong Happy Friday. weekend because- Payday Friday. Oo, bakit? Christmas Ay, pa. ma-traffic. Kaya nga. Ingat ha. Uwi na lang ako, magbe-bake ako. Hindi, punta mo yan mo sa Pasay. Dali. Walang traffic. Bili akong chopper. Bye-bye. Happy weekend! Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.